Shoutout and thank you sa ating mga YouTube channel members Juliet, Mildred, Julian, Maya, Michael, Rosel, Vel, Belen, Melinda, Rodora, Mango Pie, Alejandra, Vel, Jane, and Eddie. At shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluap, Emily, Melinda, and Grizel. Thank you! Sa mga gusto mag-avail ng private or personal reading ko, dumiretso po kayo sa aking FB page kung balak nyo mag-book or mag-inquire. Thank you. Hello Pisces, kamusta? Ito yung reading mo for September 12 to 18 or kung kailan mo man mapanood ito Pisces. Kung kailan mo man ito mapanood Pisces, since ito naman ay timeless reading din. Yan. Maraming salamat Pisces sa pag-drop by mo para manood ng aking reading. Itong reading na to para sa Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Pisces or Cross Watcher. Kung hindi nyo po alam yung Sun, Moon, Rising, Venus signs nyo, search nyo lang sa Google how to calculate your birth chart. Shoutout na lang sa mga nag-avail ng membership subscription. Naka-flex po yung mga names nyo either sa umpisa o sa dulo ng ating reading. Ayan. Maraming salamat sa mga followers, supporters, subscribers. At yung mga tungkol sa personal reading, panoorin nyo na lang either sa mga announcements ko sa umpisahan or dulo or sa description. Ito lang singit ko Pisces, no? Mag-ingat kayo kasi meron na naman akong mga impostor sa page ko. Ayan, sa TikTok ko may ganun din. So, maging aware lang po kayo. Huwag po kayong magpabudol, magpa-scam doon sa mga gumagaya, nagpapanggap na ako. Pag may nag-add friend sa inyo, fake yon. Yung page ko, hindi ko po kayo ma-add friend doon at hindi ko po yun gagawin. Hindi po ako mag-add friend ng kahit sino. Okay? Etong mga impersonators na to, kinukuha nila yung profile pic ko. Kaya, pati pangalan ko, pati content ko. Ayan. Kinukuha. Nanggagrab sila. Nanggagrab ng name, ng picture, and reels. Who knows, baka mamaya pati yung video ko rin, ginrab na rin nila. So, yun, ingat na lang kayo. Make sure na yung official na page ko po yung pina-follow nyo. Makikita nyo naman, tignan nyo lagi, sino yung, anong date yung mas naunang na-post. Yun po yung original. Tsaka pagka parang napansin nyo, parang may inedit dun sa video or reel, like parang may tinakpan. Yun. Usually kasi naglalagay ako ng mga watermark or logo sa mga video ko or reel, kaya malalaman nyo na talagang yun yung legit na akin. Pwera lang kung tinakpan niya na. Ano niya na yung parang dinoktor, inedit-edit, o diba? Di na lang kasi magsumikap, magpundar ng sariling page, sariling content, no? Talagang mas wala silang konsensya ba na manguha, manggrab, magnakaw ng content ng iba or pinaghirapan ng iba. Gusto nila easy. Wala namang bagay na easy, di ba? So, alamin na natin na yung mga chika ng cards para sa'yo. Unahin na natin love life mo, Pisces. So, yung mga mensahe para sa'yo dapat mong malaman. Thinking, releasing, cloudy judgment. Oh. Meron bang magulo isip sa inyong dalawa? Meron bang hindi ma-make up yung mind, hindi makapag-decide? Kung dapat na bang i-let go, dapat na bang mag-walk away, mag-move on na lang. It seems kasi na yun yung dapat gawin. Na kailangan ng i-release. Pero parang meron ditong, ewan ko, nagugulo yung isip.
or distorted yung kanyang pananaw. Meron din kasi ditong parang kinikrave pa rin yung isa sa inyo. So, hindi ko alam, bahala ka na magtag dyan, Pisces, kung alin yung energy mo dyan. Maaaring energy ni person mo yan, or maaaring energy mo yan, no? Take note, hindi ito personal reading, guys. So, pwedeng iba sa inyo makarelate, pwedeng iba hindi. Basta yung isa dito, pwedeng siya yung magulo isip. Hindi makapag-makeup ng isip. Pero supposed to be, dapat i-release na to eh. Yun yung dito sa gitna mo eh. Dapat ni-release na, dapat nag-move on na, pero parang meron pa rin nag-iisip dito, nakakamiss, kinikrave pa rin niya. Yung isa, bahala na kayo. Hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa yan. Illusions to eh, oo. Maaaring yung isa dito, ilusyonada pa rin. Na dapat mag-move on na, pero yun pa rin ang laman ng isip. Maaaring illusion lang yan. Sabi nga dito parang cloudy yung judgment ng isa sa inyo. At yun yung maaaring rason ng illusion. So, harapin yung reality. Siguro yun yung kinakailangan gawin dito. Kung kailangan na mag-let go, mag-walk away, yan. Mag-stick sa facts to, diba? Merong air sign energy. Oo. Dalawang cards na may air sign energy. Fire sign energy. Or water sign energy sa bottom ng deck mo. Ayan. Oh, diba? Magka-relate to. Releasing. Tapos 8 of Cups. Hindi ko nga alam kasi pwedeng itong nag-walk away, hindi ko alam nabandon na. Meron bang nang iwan dito? Meron na lang bang nag-abandon na, umalis? Pero parang yung isa andun pa rin yung illusion. Nasa kabila nung ganun, dapat mag-move na lang namimiss pa rin, hinahanap-hanap pa rin yung person. Illusion lang ito. So, kung sino man sa inyong dalawa yan, dapat magising sa realidad. Yun yung sinasabi ko, which is harapin yung katotohanan. Kung kinakailangan na magbubon, i-release na yan. Kasi ito rin Ayan It's time na lisanin mo na itong scenario na to. Wala na There is nothing here for you to dwell on, Pisces. At mukhang nagde-dwell ka. Kung ikaw man yung sinasabi dyan, hindi ko alam Hindi ko alam kung energy mo yan or nung person mo. Pero, yun na nga. Whether related sa love to, si 8 of Cups, pero kasi ito parang related sila. Pwedeng love, pwede rin namang sa ibang bagay. It's time to move on. Yun lang yun. Whether ito ay something na related sa love life mo or ibang bagay, tapos na yon. So, time na para mag-move on. Get over. Diba? Wow! So, nakikita ko dito is makakaisip ka ng solution sa problem mo. May some kind of breakthrough with the Ace of Swords. Ace of Swords also means yes. So, it's a confirmation card. Kung naghihintay ka ng kasagutan sa situation mo, ito na yun. Sa tingin ko, parang may biglang magliliwanag yung isip na lang dito Parang may parang energy ng realization. Aha moment, parang ganun. Hindi ko alam kung may matutuklasan ka. Kasi parang meron din pwedeng indication din to na meron kang something na matutuklasan. Malalaman mo talaga yung katotohanan, Pisces. Isa yan sa dala-dala na itong Ace of Swords. At kung meron mang difficult situation, ang ibig lang sabihin nun,
magta-triumph ka dito sa mahirap na sitwasyon na yan. Ma-overcome mo yan. Wow, Knight of Swords. Ganito kabuo yung yung loob mo. Ipupurso mo talaga. Meron kang something dito na ipupurso mo talaga siya. Ayan chasing your dream. Wow. This is kumbaga working towards your ambition. This is you na pagiging ambitious, goal-oriented. Talagang alam mo kung ano yung gusto mo. And gagawin mo what it takes para lang ma-reach mo yung na yan, yung ambition na yan, yung goal mo na yan, Pisces. Ganon kalakas kabuo yung loob mo, ibig sabihin. Kung ano man itong bagay na gagawin mo or gusto mong ma-achieve this week. Okay? 5 of Wands. Pagkakataon na may voice out mo yung dapat mong sabihin. Hindi ko alam pero pwedeng may open forum. Alam niyo ba yun, guys? Uso sa amin yun nung kabataan namin. Yung pag sinabi namin, open forum tayo, kaming mga magkakabarkada, ibig sabihin maglalabasan kayo ng mga sama ng loob. Yun yung meaning na open forum sa amin noon. Eto yun. Kung meron ka mang dapat sabihin, this is kumbaga yung opportunity mo na sabihin mo yung sabihin mo what you have to say. Ano ba to? Hindi ko alam kung sino tong mga makakaharap mo dito. Pero yun nga, parang may pagka-open form yung dating niya sa akin. So, dapat lahat mabibigyan ng chance na makapagsalita dito. Parang yun yung mensahe na itong card na to Kumbaga, sa grupo na ito, dapat lahat may boses. Dapat lahat may chance na makapagsalita. O, diba? Kung ano man yung mga gustong sabihin or yung mga hinaing, ano man yung mga ideas, yan, pwede namang ideas lang yan, pwedeng hindi naman, pwedeng brainstorming, pwede ring open forum, may interaction, and yun nga, yung parang mabibigyan kayo ng chance na makapag-voice out. Siguro kung naiinip-inip ka dito sa setting mo, it's about time, Pisces, na ibahin mo yung environment mo. Like, ka muna. Mag-unwind, mag-travel, or maaaring this is an indication na pwedeng wala ng growth dito, wala ng development, or wala ng happiness, and maaaring yung happiness and success, fulfillment na hinahanap mo is somewhere else na kailangan mong hanapin, i-explore. Baka kailangan mong mangibang bayan, umalis dito sa ganitong lugar, ganitong setup, situation. Maraming pwedeng ibig sabihin. Pero ang lang yan is moving forward, and kung hindi na ibibigay dito yung happiness mo, pwede mong hanapin yun para sa sarili mo, Pisces, ikaw mismo. Tignan pa natin yung mga paparating sa'yo. Iba pang paparating sa yung energies. Shark, take care. There will be loss of material wealth. Mag-ingat ka pagdating sa mga belongings mo, mga gamit na pwedeng mawala. Ma-misplace, hindi ko alam, umanakaw, sabihin na natin. Fear, kung may mga situation dito na nakaka-stress or nakakatakot na mga sitwasyon para sa iyo. Very tense, very stressful. Okay, sana hindi naman related dito. Ingat na lang pag nagta-travel ka, lalo na kung nagko-commute ka or naglalakad ka pa uwi. Pisces, lagi kang mag-pray.
Mas magandang may kasabay kayo, guys. Huwag kayong mag-isa, lalo na pag ginagabi kayo. Kahit araw, wala nang oras ngayon eh. Yung mga crime talamak na eh. Mag-ingat lang. Laging advance mag-isip na, hindi naman yung paranoid, pero at least, di ba, yung iba na yung maingat. Uy, merong something about your career, Pisces, ngayong September or this week. O, baka may mga hindi ko alam kung good news or bad news to related sa work. O baka bagong project kasi parang may new ideas dito eh. Pwedeng bagong project. Someone will try to make you do something against your... Uy! Mag-ingat ka talaga. I hope wala namang mga hold up. Pero ewan ko, masagi sa isip ko yun. Kaya nga sabi ko, di ba mag-ingat ka pag naglalakad ka, nagko-commute ka. Mag-ingat ka talaga. Maganda, magpasundo ka na lang or may kasabay ka, yung mga ganun. Siyempre, laging magdasal. Meron kasi ditong parang mafo-force kang gawin eh. Mafo-force ka kahit ayaw mo. Someone na mag-ano sa'yo, parang pipilitin ka niya, pipigain ka, or imamanipulate ka niya. Basta. Kahit na ayaw mo, parang no choice ka, mapipilitan ka. Ayan, may makakadil ka na lalaki with blonde gray or uban. Hindi sinabi kong romantic, family or friend. You should accept valid criticism. Ito, siguro, gana lang sasama ang loob mo basta-basta, Pisces. Kasi mukhang valid criticism naman daw to. Kung ano man itong punan na to sa'yo this week. Na lang, maging professional na lang. Okay? Hindi naman dahil ino-okray ka. Constructive criticism yan. Diba? So, yan yung mga mensahe na nakuha natin sa cards mo, Pisces. Sana kahit paano makatulong sa yan. Take care. God bless. Babush.